Kumusta sa inyong lahat? Ako muli si Tala Cruz. Ngayong araw, hihimayin natin ang isang paksang madalas nating nakakaligtaan sa sobrang excitement, ang mga lihim na panganib pangkalusugan sa pagsakay ng eroplano. Alam niyo ba, may matiyak na pagkataon na ang hawa mong plane ticket ay hindi lang basta pas papunta sa bakasyon, kundi maari ring maging tiket mo papunta sa ospital o sa mas malalang sitwasyon sa kabilang buhay. Mabigat pakinggan, pero ito ang realidad. Doon mismo sa sandaling masaya kang naghihila ng maleta papasok ng airport, excited na makarating sa puting buhangin ng Boracay o na mamadaling humabol sa isang closing deal sa Makati o Davao, lingit sa kaalaman mo ay posibleng nasa estadong time bomb pala ang iyong katawan. Ang pressure sa himpapawid ay hindi biro at may mga kondisyon tayong hindi kayang tiisin ito. Maraming mabuteran ng flight attendant dito sa Pilipinas ang nakuwentuhan kapag pribado silang nakikita-kita sa mga layover. Sabi ng isang matalik kong kaibigan na flight attendant na may 15 taong karanasan sa international at domestic flights, ang pinakakatakutan nila ay hindi ang malakas na turbulence na umaalok sa eroplano. Hindi rin sila takot sa mga reklamador o pasaway na pasahero na naghahanap ng upgrade. Ang tunay nilang kinatatakutan, iyon ay ang nga pasaherong kahit alam nilang red flag na ang kanilang kalusugan o kahit masama na ang pakiramdam, ay pinipilit pa ring sumakay dahil sayang ang tiket. Hindi lang ito usapin ng paghihirap ng ilang oras habang nasa biyahe. Sa mga malalang kaso na nasaksihan nila, pwede itong madulot ng permanenteng pagkabutas ng eardrum, biglang pagbuka ng sariwang tahi ng operation, o kaya naman ay fatal na blood clot na pwedeng kumitil ang buhay sa lupmang ilang minuto. Sa video na ito, ibubunya ko ang nga open secret sa industriya ng abyasyon at medisina. Sasabihin ko sa inyo kung saang mga sitwasyon kahit gaano pa kamahal ang binayaran mong tiket, kahit gaano pa kaimportante ang kasal na dadaluhan mo o meeting na pupuntahan mo, ay hinding-hindi ka dapat sumakay ng eroplano. Tandaan, makakatipid ka hindi lang sa libu-libong pisong hospital bills, kundi baka may ligtas mo pa ang sarili mong buhay. Ang banggungot ng baradong ilong, severe cold, flu, at sinusitis. Unahin natin ang pinakakaraniwan pero madalas na binabaliwala dahil ordinaryo lang ang malalang sipon. Lalo na kung may kasamang matinding baradong ilong o sinusitis, baka isipin mo, o naman nito tala, sipon lang to, inom lang ako ng decongestant o antihistamine, okay na. Maling-mali, sa lupa, ang baradong ilong ay nakakairita lang at nakakaboses ngongo. Pero sa taas na 30,000 feet, nagbabago ang physics ng mundo. Ganito iyon gumagana. Kapag lumilipad, take off, at lumalapag, landing, ang eroplano. Mabilis na nagbabago ang air pressure sa loob ng cabin. Ang ating katawan ay may eustachian tube, isang maliit na tubo na nakokonekta sa ating lalamunan at gitnang bahagi ng tenga. Ang trabaho nito ay ibalanse ang hangin sa loop ng tenga. Ito yung dahilan kung bakit pakiramdam mo ay nakpop ang tenga mo kapag lumulunok ka o humihikap habang paakyat ang eroplano. Pero kapag may sinusitis ka o matinding sipon, namamaga at barado ang daanan na yan ng uhog, ang hangin sa loop ng tenga mo ay nakukulong. Hindi ito makalabas at hindi rin makapasok ang bagong hangin para mag-equalize. Ang resulta? Ayon sa Boyle's Law, kapag bumaba ang pressure sa labas, ang hangin sa loob ay nag-expand. Ang eardrum mo ay parang lobo na hinihipan ng hinihipan hanggang sa ito ay nasa bingit ng ang pagsabo. Ang sakit niyan ay hindi lang basta masakit, tumatagos ito hanggang sa panga at butong ng bungo. Yung kaibigan kong flight attendant, nakakita na ngang pasaherong matanda na umiyak at sumisigaw, habang pababang eroplano dahil pakiramdam daw niya ay tinutusok ng karayom ang utak niya. Ang tawag dito sa medisina ay aortitis media o barotrauma. Sa malalang kaso, pwedeng pumutok ang maugat sa loob, mapunong ng dugo, ang gitnang tenga, at mabutas ang eardrum. Rupture. Pwede kang mawalan ng pandinit ng permanente. Kaya kung hindi mo ma-clear ang tenga mo sa lupa pa lang, yung tinatawa na Valsalva maneuver, wa nang ipilit lumipat. Mas mahal magpa-opera na tenga at bumili ng hearing aid kaysa sa rebooking fee. R.
ang lihim na sakit sa ngipin, dental surgery, at cavities. Pangalawa, baka hindi niyo pa naririnig ito pero para sa mga nakaranas na sinasabi nilang mas masakit pa ito sa pangangana. Ang pagsakay, matapos ang dental surgery o may malalim na cavity. Ang tawag dito ay aerodontalgia. Kung kakapasta mo lang kaka-root canal o kakabunot lang ng ngipin, pwedeng may malilit na bulsang hangin, microscopic air pockets, na naiwan sa ilalim ng pasta o sa loob ng ngipin. Sa lupa, okay lang yan, hindi mo mararamdaman. Pero sa taas, dahil sa low pressure, lumalaki o nag-expand ang hangin na yan, isipin mo ito. May lumalaking bula ng hangin sa loob ng matigas na ngipin mo. Dahil matigas ang ngipin, hindi ito makapag-stretch. So saan pupunta ang pressure? Didiretso, yan pababa, sa nerve o ugat energy na menjipin mo. Maraming pasahero ang nakikita, namga crew na naglulupasay at namimilipit sa upuan habang nasa era. Ang masalap, wala kang matatakbuhan. Limitado, ang bisa ang painkiller dahil physical pressure ito na naipit ang nerve. Hindi ito simpleng pamamaga lang. Kung kakagaling mo lang sa dentista less than 24 hours, o may nararamdaman kang ngilo na parang may butas ang ngipin mo, please lang. Magpahinga ka muna o ipatingin muna sa dentista bago sumakay. 3. Ang panganib sa tiyan. Post-surgery at laparoscopy. Pangatlo, ito ay delikado at tago. Yung nakakatapos lang ng operasyon sa tiyan o dibdib, lalo na ang laparoscopic surgery. Akaling ang iba, dahil microsurgery o mali lang ang hiwa sa labas, pwede na mag-travel at mag-tour agad. Malaking pagkakamali sa laparoscopic surgery. Binubombahan ngang carbon dioxide o hangin ang tiyan mo para umumbok ito at makita ang doktor ang loop. Kahit tapos na ang operasyon, may naiwan na gas diyan sa loob ng mabituka at abdominal cavity. Sa himpapawid, ayon sa siyensya, ang gas na yan ay pwedeng lumaki ng 30% o higit pa dahil sa cabin pressure. Isipin mo, yung bagong tahi mong bituka o tiyan, biglang babanating ng lumalaking hangin sa loob parang lobo na pilit pinapalaki sa loob ng masikip na kahon. Pwede itong magdulot ng internal bleeding, matinding sakit, o pakbukan ng tahi dehiscence. Pati na rin yung nga mahili uminom ng soft drinks o kumain ng ngapakay na kakabagan tulad ng beans, broccoli, o repolyo, bago lumipat, maingat din. Sa extreme cases, pwedeng madulot ng gastric perforation o pakabutas ng sikmura sa taas dahil sa sobrang pressure ng gas. Tandaan niyo, walang ospital sa himpapawid. Kung mangyari ito sa gitna ng Pacific Ocean, aabutin pa ng ilang oras bago makalapag. C. Ang silent killer. Deep vein thrombosis. DVT. Pang-apat, ito ang tinatawag na silent killer na mga madalas may long haul flight, halimbawa, mula Manila papuntang Amerika, Europe, o Middle East, deep vein thrombosis, DVT, o economy class syndrome. Huwag kayong makamali, hindi lang ito pang matanda. Kung ikaw ay may injury sa pa o binti, kakatanggal lang ng semento, kakapanganak lang, umiinom oral contraceptive pills, o kaya ay obesa at naninigarilyo, ay mas malapot ang dugo mo kaysa sa normal. Tapos upo ka sa masikip na, ekonomisit ng 10 hanggang 15 oras nang hindi gumagalaw at nakabaluktot ang tuhod. Dahil dry ang hangin sa eroplano at madalas tayong hindi umiinom ng sapat na tubig o umiinom ng ala, kape na nakakadehidrate, lalong lalapot ang dugo. Makakaroon ng namuang dugo o blood clot sa malalalim na ugat sa binti. Mapapansin mo ito na namamaga, mainit, at mapula ang binti. Ang nakakatakot dito, paglapak na eroplano at pagtayo mo para kunin ang bagahe, pwedeng humiwalay ang clot na yan. Didiretso ito sa daluyan ng dugo, dadaan sa puso, at babara sa baga. Ang tawag dito ay pulmonary embolism. Sa loob lang ilang segundo, hindi ka na makakahinga. Maraming kaso na nahimatay na lang bigla ang pasahero sa arrival area. Takot na takot ang mga flight attendant dito dahil mahirap itong agapan sa era kung saan walang sapat na gamit. Kaya payo ko,
Magsuot ng compression stockings, galaw-galawin ang paa habang nakaupo, at uminom ng maraming tubig. Ang high risk na paububuntis. Panglima, para sa mga nanay, makabuntis na high risk. Alam naman natin ang general rule na bawal na ang 36 weeks pataas o depende sa airline. Pero kahit mas maaga pa diyan, kung ikaw ay may history ng pre-eclampsia, placenta previa, o banta ng nakunan, threatened abortion, wag na wag sasakay. Ang hangin sa eroplano ay may mas mababang oxygen level kumpara sa lupa. Ito ay dagdag na stress sa baby at sa katawan ng nanay. Bukod pa rito, ang turbulence at vibration ay pwedeng mag-trigger ng contractions. Kung duguin ka sa taas, walang obstetrician, walang intubator, at walang gamit panligtas ng bata. Ang mga flight crew ay trained sa basic first aid at childbirth, pero hindi sila mga doktor para sa komplikadong operation. Maraming kwento ang mga senior crew ng mga emergency delivery na sobrang delikado duguan, walang gamit, at nakasalalay sa swerte ang buhay ng maina. Kung sinabi mo na medyo unstable o pahinga ka lang, makinig ka. Manatili sa lupa. 6. Ang mental na aspeto. Panic disorder at trauma. Panganim, hindi physical kundi mental. Matinding panic, claustrophobia, o kakagaling lang sa trauma. Ang eroplano ay isang kakaibang kapaligiran. Masikip, maraming tao, maingay, at walang labasan. Kung ikaw ay nasa breaking point ng iyong mental health, o may matinding takot sa masikip na lugar, claustrophobia, ang eroplano ay parang kulungan. Nakakita na ang makru ng pasaherong nawawala, eye rage, sumisigaw, at sa sobrang panic ay gustong buksan ang pinto ng eroplano habang lumilipat dahil pakiramdam nila ay naubusan sila ng hangin. Hindi lang ito nakakaabala sa ibang pasahero, pwede ka pang posasan restrain at makulong pakbaba dahil sa violation ng aviation laws. Ang eroplano ay hindi lugar para ma-rehab o mapalipas sa maeng loop kung sasabok ka na. Siguraduhin nasa kondisyon ang isip bago sumuong sa flight. Ang golden rule ng divers. Scuba diving. At ang huli, napakahalaga nito lalo na sa atin dito sa Pilipinas na maraming magagandang dive spots tulad ng Palawan, Cebu, at Batangas, ang pagsakay ng eroplano matapos mag-scuba diving. Tandaan ang golden rule. Matapos ang deep diving, bawal na bawal sumakay ng eroplano sa loob ng 24 oras. Ito ay dahil sa decompression sickness o tinatawag na the bends. Kapag sumisisit ka sa ilalim ng dagat, naipon ang nitrogen sa dugo at tissues mo dahil sa bigat ng tubig. Kapag umahon ka, dahan-dahang nawawala ito. Pero kapag lumipat ka agad sa eroplano kung saan mababa ang pressure, nang hindi pa ito nawawala sa katawan mo, ang nitrogen ay mabilis na magiging bula bubbles. Isipin mo ang nangyayari kapag mabilis mong binuksan ang boteng soft drinks. Di ba bumubula? Ganyan ang mangyayari sa dugo mo. Ang mabulang nitrogen ay babara sa maliliit na ugat, sisirain ang joints, at atake sa nerves. Pwede kang mamilipit sa sakit, maparalisa, ma-stroke, o mamatay. Huwa na huwa ay paksapalaran ang buhay para lang makauwi agad galing bakasyon. Magpalipas muna ng isang araw sa resort bago pumunta sa airport. Pagtatapos, sa huli, isa lang ang lohika nito mga kaibigan. Ang eroplano ay isang kapaligirang anti-human, mababa ang pressure, kulang sa oxygen, tuyo ang hangin, at masikip ang galawan. Kayang katawan natin mag-adjust kung 100% healthy tayo, pero kung may butas, kahinaan, o sakit ang katawan mo, doon ka atakihin ng kapaligiran na ito. Ang simpleng sakit sa lupa, nagiging critical sa era. Kaya sa susunod na ikaw, ang pamilya mo, o kaibigan mo ay may nararamdaman pero gusto pa rin ay push ang flight dahil nang hinayang sa gastos, isipin niyo ang sinabi ko. Pigilan niyo sila. Ipaliwanag ang nga panganib. Ang pera, kikitain ulit. Ang tiket, pwedeng ay rebook o ay refund. Pero ang pandinig, ang organ, at ang buhay kapag nawala. Wala na, walang return flight, ang buhay natin. Sana ay tumata ito sa inyong isipan at magsilbing paalala sa bawat biyahe. Kung nakatulong ito,
Paki-share para maging ligtas din ang iba nating kababayan. Ako muli si Tala Cruz, hangat ko ang ligtas na paglipat at malusot na paglapa ninyong lahat. Mag-ingat po tayo palagi.